red flag qualities ng mga guests even before they check in sa aming unit. So we've hosted more than 200 guests na since started operating last February 2025. At ito yung mga usual na napapansin kong red flag sa mga guest. For pa mag-check-in tong guest na to, nai-spot na namin na magiging problematic guest siya because of this red flags. Sa dami namin ng naging guest, thank God, karamihan sa kanila, most of them are like angel guests. They are polite and abided into our house rules. Pero yung mga iilan, sila talaga yung stand out. Kaya naaalala namin sila. Paano sila nag-message, first contact, during their stay, and even after their stay. Ito yung mga common red flags. Unang-una, they will not respect your price. Babaratin nila. Like for example, our unit in Tabisaw Suite, 3,200 per night. Most of our guests talaga, they book without asking for discount. And I thank them for that. Ito mga red flag guests na to, like, tatawad sila. Pwede bang 2,000 na lang? And makikipagtawaran pa yan. Pag sinabi mong hindi pwede, you will give them a small discount. Tatawad pa yan para hang nasa palengke. At kapag ganun yung nag-i-inquire, hindi na kami nakikipag-participate sa tawaran. Kasi if they are price sensitive, then I would advise na they find another place na mas kaya ng budget nila, di ba? Nung first few months namin, nag-sale pa kami or flash sale discount sa Tapisaw seat, lalo kapag like clean day, hump day. For example, Wednesday, Thursday, wala pang gaanong booking that time. Mag-flash sale kami a day or 2 days before. And may time, may naging guest kami na last minute nag-book siya. At yung discounted amount namin, tumawad pa siya. And we thought, sayang booking din naman to at may konting kita kahit papano. And it turned out to be a problematic guest kasi gusto niyang sulitin. At the same time, naghahanap pa siya ng ibang bagay na wala. Like may PS4 ba sa unit, free parking ba, ganyan. So we learned from that, hindi na kami nagpa-flash sale. Second red flag, hindi nagbabasa ng listing. At the same time, hindi nagtitingin ng pictures. Lalo sa Airbnb app, it's like an e-commerce, di ba? Na parang makikita mo lahat ng pictures, lahat ng inclusion, mababasa mo. Tapos, yung mga house rules, and like, free ba yung parking, magkano yung pool fee, nandun na lahat. Actually, even in our spiel sa chat, sa FB or sa TikTok, we also send the full information. Pag sinend mo na lahat, pero yung guest, hindi pa rin binasa. Red flag yan. Like, itatanong niya, magkano? Nandun na. Saan? Nandun na. Anong inclusion? Nandun na. Nasend ko na. Minsan nagtatanong, may rice cooker ba dyan? May free parking ba? Nilagay ko na lahat. Hindi mo pa rin binasa. May ganyan kami na-encounter. So, sinagot namin isa-isa. Patiently, isa-isa, kahit nandun na lahat sa listing namin. And doon nag-check-in siya. Actually, kahit before siya nag-check-in. Para kaming nanay. Parang, mama, saan dede? Ganyan. Kahit yung pagpasok sa guard. Saan dito? Dito ba sa kaliwa, sa kanan? Diba? You can just ask the guard. Tatanong sa amin saan yung gunting, saan yung kutsara, tinidor, nandun lang sa kitchen. At binad-review niya pa kami kasi hindi niya binasa na kailangan ng proper swimwear kapag nag-swim ka. So yun, pag hindi nagbabasa, kahit sinad mo na lahat ng details, I expect mo, maraming tatanungin pa yan kapag nag-check-in siya, kahit naibigay mo na lahat. Pangatlong red flag na na-encounter namin ay ayaw magbigay ng identity or ID. Tapos sa Facebook or TikTok, naka-lock profile pa. So, hindi mo ma-identify kung sino siya. As a staycation owner, we don't just ask ID. Kailangan kasi rin namin isubmit sa admin ng building for the guest access form. So, ina-approve yun. At the same time, sinasend sa guard para masabi kung sino yung mga papasok sa building. Pag ayaw magbigay ng ID or sinabi niya na wala siyang ID, hindi namin ina-allow yung booking kasi we don't know what may happen. And also, meron na kami na-encounter before na may fake identity at kailangan namin isumbong sa police. So, we also do background checking na rin. So, learning from those experience, we are able to spot those red flags later on. At nagde-decline na rin talaga kami ng client para hindi na rin kami mamoblema later on.